At yaon man po ang samayang apa na magayon-gayon nakadakol kang tagahanga. Pero mas badas dakol ang sakat tagahanga ko. Although medyo may edad na tayo at medyo still kicking alive. Very much energetic. And I'm so very thankful that at my age, I'm not sickly. Ako po sa inyong kaibanan at perming kaibanan sa Bicol Connection habang mayo pa ang satuyang regular host na si partner. I fondly call him partner, Joey Cabanalim. Ako po si Kagawad El Madili Magaspi nagsasabing welcome po sa programang Bicol Connection. Taining Bicol Connection tani medyo late tayo ng ibarang minuto. Taining inspection ko po. In-inspection ko itong sarong bigpapasabi-sabi ko ngang everyday dito sa Bicol Connection ang programa pong na at least po na-realize na this time. Buong-buo na po. Kaulay ko nga po si Sir Santo Domingo regarding that project because it is my resolution. Yan po ang talagang hinangad ko ng husto na magkaigwaman ang barangay San Agustin. Although igwa na nga po sa barangay San Agustin, it is also through the effort. Galing po sa provincial administration po yan. And of course through DPWH. At na-realize yan dyan po sa Agro Cifrino Arroyo High School. Naigwa na po ng kadakula po kan dyan, covered court. And of course, at long last, panahon pa po yan ni dating Gobernador El Rey Villapuerte. Ngunyan lang po yan na-realize. Ang tagal-tagal ko nang pinag-request yan. Pero nag-agi kay Governor El Rey. Ayan po, for the last term na ni Governor Migs, at least na-realize na po yung pinakahahangad ko po. Pinakang hinihintay ko na magkaigwa po ng covered court ang barangay San Agustin dyan po sa San Agustin Elementary School. Sabi ko nga sapon kahapon kay Sir Santo Domingo, if in case kailan ba no arin ang blessing kayan, dapat for every infrastructure po, pag natatapos mi dyan sa San Agustin, maging kalye man po yan. Pirmi kami kaya na igwang blessing. Tanganin pong harayo kita sa kung ano man na, kung ano-ano. We must start it always with the blessings. Sabi ko kay Sir Santo Domingo, akong kalilimutan because if not for me, wala po yan because I'm the one. Ako po ang nagpursige kaya ng gusto for how many years? Just imagine, nag-umpisa akong pangarapin ko yan 2010. And so thankful that na-realize this 2021 to 2022. At siguro kung hindi po yan ni Rapido noon, kay Rolly, ang kusog-kusog baga ni Rolly, bagong buhos po yun kay Rolly, ayan biniktima po ni Rolly, pinataob po yan, kaya binago pa yan. Pati mas larang napagayon po. Kaya ining mga kalamidad tada, ita maintindihan talaga, minsan perwisyo man talaga ng gusto. So sana po, para administration ng senior high school stand alone, kasi sabi ni Sir Santo Domingo, they are not the one who will decide kung kailan ang saka wala pa palang endorsement. Sabi ko nga, di dapat pag nag-endorsement kayan, invite man ninda ako. Dahil ako po ang proponent kayan at saka ako po ang nagparabalik-balik dyan. Kaya si Congressman Fortuno po ang apod sa kuya, si Kulit. Dahil pag may project po kaya ako na gusto ko talagang ma-realize, talagang kukulitin kita ng kukulitin hanggang magsawa ka sa kakukulit ko. So you have to implement the project. So at least it is through Congressman Fortuno and sa provincial capital po through Governor Migs Villapuerte. And of course, ang DPWH. So, saan ang pinaghahalat-halat ko? Yung, 500 meters? 500 meters po na until now, hindi pa nare-realize po. Pinangako po yan, sabi nga ni Kito, uumpisahan na. Kasi may igwa pa kami mga inner street na hindi pa nare-realize, although it is already approved by the provincial government.
Dahil ko lang aram kung paano ini. 21 FNO 106 local program. A local infrastructure project ay program. Buildings and other structures, multipurpose facilities, construction completion of multi-purpose covered court at San Agustin Elementary School, San Agustin, Irigas City. Dahil ko na muna pagbanggit ng ining kontratista at baka masingil ako kaini. Dahil napatit nagkaagni di kung kailan May 18, 2021, ayun, nung May 18, 2021, kasi po nga pinirwis yung mga ni ito nung November kaitong si pasaway na si Rolly. Ayun po, yung pasaway na si Rolly. Yung Typhoon Rolly po na nagpasaway sa Satuya. So, this is Republic Act of Republic. Ang project po is Republic Act of the Philippines, Department of Public Works and Highways, Camarines Sur, 5th District Engineering Office, Santa Teresita, Bao, Camarines Sur. Ano nga po, local program, local infrastructure program, buildings, sand, other structures, multi-purpose facilities, and construction completion of multi-purpose covered court at San Agustin Elementary School, San Agustin, Irigas City. Ayan po. At least I'm so thankful dahil at least meron na naman akong isang may isa na naman akong proyekto through my resolution. Through my effort, napapalik-balik po ako doon sa residensya ni Congressman Sal Fortuno. Dahil sabi ko, ang pinagsubmitan ko kaya ng mga ano na yun, yung papeles po, the documents that I submitted through this project, covered court, doon ko po kay Sal Fortuno, kay Congressman ko pinagsubmit, because siya po ang kaulay ko kayan. And besides po, 2010 or 2011, nang ma-realize din po yung another tangible project ko, yung multipurpose din, dyan po rin dyan sa San Agustin, Irigas City. And of course, it is all through the provincial government. So, ini po talaga isa sa mga proyekto provincial capital. Sa paagi po ni Governor Mix Villafuerte and ni Congressman Sal Fortuno. At sana Sir Santo Domingo, faculty o president yata si Sir Santo Domingo ng San Agustin Elementary School. Sana po dainindo ako paglingawan when it comes to sa bagay ang sabi po niya makikipag-coordinate daw po sinda sa blessing kayan dahil dapat magkasararo po ang San Agustin Standalone Senior High School, ang San Agustin Elementary School, and of course, the Barangay Council and appointed officials, barangay officials of Barangay San Agustin, Irigas City. But anyway, happy birthday po to all those po na nagbe-birthday, celebrating their birthday today. I wish you all the best and of course, good health. Duman pa sa may mga pa-anniversaryo, any kind of anniversary, it is a wedding anniversary or either a death anniversary. Kabos po yan. Sa death anniversary namin, ang importante po dyan ay padasalan. Ang dasal po at saka pamisa sa mga yumaong kamag-anakan natin. But yung mga anniversary, wedding anniversary, kasi po kung hindi po in-invite ni San Pedro ang aking asawa, siguro ilang taon na rin kami ngunyan. Dahil no medyo in-invite po siya ni Saint Peter, nasa 28 years na po kami kaidto. But so sad na kinuha na po siya. Mas ginusto niyang kaibanan si Saint Peter dan sa Sakuya na firme niyang kaibanan.
But anyway, I am very thankful to him dahil may binigyan naman po ako ng 4 na siblings, 4 na naggagandahan na 3 babae and guwapito na sarong lalaki. They are very mga well disciplined. So they have finished their own studies and right now they have their own families. Sa mga naghahapot po kasi nahiling daw ninda, mayo sindang nahihiling na kaiban-ibanan ko, mayo man talaga kung mga kaiban-ibanan. I have so many boyfriends but it is true only by social media. But maybe someday, ay papayagan pa akong magdigdig. Sa mahihiling nindo yan, di kita tago yan. Diba, Alin Mereño, I congratulate you of all the awards that received by the Barangay San Isidro. And of course, ang Barangay San Agustin, dahil ko po ipapahuli yan, maski pa kadakol man ka na accomplishment kan Barangay San Agustin. Kaya lang kami dahil kami basta nagpapara-post. Dahil sabi ko, what is the use of posting? Ang importante po ay nagtatrabaho kita. Kaya i-congratulate ko rin po ining LTO iri gata. Biro mo yung makareceive ka ng award all over the Philippines. It is not only by provincial or by the regional or by the local award, but it is national award po. Although kadakol kan medyo may tuyaw man, kadakol kan tuyaw dyan sa LTO. And maybe kagagawan man po kan si isay man na mga poderoso. Na minsan dahil man nag-aako kan pagkapoderoso ninda, but nag-agi po ning kadipisilan ini sa tuyang mga nagre-rehistro at lalo na ini mga sa tuyang nagre-renew at kumukuha ng driver's license. Pero ang pinaka-nagtios dyan, pinaka-naghirap itong mga nagre-rehistro sa indang mga motorsiklo, ining mga 2 wheels and 3 wheels vehicle. And of course yung mga 4 wheels din. Lalo na nung pinagdara duman sa pili ka, dakol po kan mga nagngurub-ngurub ka ito. Dahil nagtitinukdoan po sinda kung si isay ang promotor ka ito, kung si isay ang poderoso na halion po digdi sa iriga. Ang emission po. At patilugod si mga nagpaparehistro kan sa indang mga bihikulo, nagkaligaw-ligaw din. Hinanyugon pa rin kung ining tagapaghinanyog na ini via live streaming na sinasabi kan tugang mismo kan sa tuyang regular host na Joey Habanalim. Hinanyugon ta daw. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Ayan po, nag-i-invite po ang sa tuyang mahilig po ang complete attendance when it comes to FB live streaming na si Madam Monica Perique of Limasol, Cyprus, and of course, ang sa inang ining Tres Marias na ini si Lenlen and Melanie Mendoza na mga tugang po ini, magagayuno na mga Tres Marias na tugang kan sa tuyang regular host si Joey Habanalim. Hinanyugan taman ini nga, ini talaga pinag-i-editan ko po ini everyday. Ini si LUIGI Dynamite. Ayan, hinanyugan ta po. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause we bring our future right. LUIGI, Luigi Villafante. Wala din may matang sa akin at puso. Nandito na shine with the stars tonight. LUIGI, Luigi Villafante. Wala din may matang sa akin at puso. Luigi! Ayan po, LUIGI-5-Dynamite, Luigi Villafuerte. Ayan po talagang
Nakakaingit po ang sa indang apelyido, Villa Fuerte. Ang Villa does it mean ito yung mansion. Mansion yata ni Dining Camarines Sur dahil hindi po nagsiservisyo sa kabuong Camarines Sur ining si Migs Villa Fuerte. Kaya po Villa Fuerte. Napakaganda po ng sa indang apelyido na napaka-fuerte. Sabi ko nga ni minsan, pag-igwa akong pinapagibo, I really want that the materialis must be materialis fuerte. Ayan po. So, hinanyugon taman ining si Governor Migs Villafuerte ining sa tuyang outgoing governor ng Camarines Sur and aspiring also for another journey, higher position ang sa iyang hinahangad ngunyan. But anyway, panhinanyugon ta na lang po kung ano man ining pinagpasasabi niya, kung ano ang iba sa mga the other accomplishment that he done for 9 years. 9 consecutive years po yun. Sabi ko nga ni, imposibleng mayo sang naginibo. Turo man yan sindig wang naginibo. So, hinandyugon ta po. Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs. Osi, Gesi Migs. Sa kongreso siya na nga. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Plamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa kongreso yung tumutulong talaga. Migs Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Aakayin kayo ni Migs sa magandang kabuhayan at sa kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Migs sa kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo. Sa distrito siya'y maglilingkod bilang kaibigan nyo. Kaya piliin natin ang taong subok ng talaga. Migs Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Migs Villafuerte sa Rinconada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, Migs Villafuerte. Oh yeah. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Osi, Gesi Migs. Migs Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede.
que si Mix. Mix Villafuerte, Osi que si Mix. Mix Villafuerte, Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. Osi que si Mix. Mix Villafuerte, Osi que si Mix. Mix Villafuerte, Osi que si Mix. Mix Villafuerte. Sa kongreso siya na nga. Ay, pwede, pwede. Osi que si Mix. Ayan po mga commercial muna kita. Okay? Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian, yung maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming Panatang Maka-Pilipinas. Iboboto ko Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay maka-Diyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya ay makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Malinig na tubig ang primerong depensa sa mga kailangan. Dati, kang day pa kaming puso, kukuha sa mga bubon. Sustinableng tubig para sa padagos na pag-asensukan ekonomiya. Panahon, madumang ka, malakaw ka mga tabang kilometro, maaraw. Libreng patubig para sa mga bayong mapagkukuanan. Lain naman po nito kay kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig tubig ilumon. Ngunit ayaw na po sa komunidad ng doong malinig asin bastante tubig. Solar-powered water system. Konseptong Ako Bicol para sa mga Bicolano. Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. Ako po, si Sal Fortuno Junior. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas mabusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, sinag na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa
Nonoy Ibas ko sa tuyang Vice Mayor. Ang tamang oras po, alas 10:05 na po ngunya na pagkaaga, Marso 1. Ayan, March 1 na po kita. Di ba pag March na, it is already a month of fire prevention. Tama ba yun? Kaya lang ang kasi ngunyan, ang Holy Week ta ngunyan ay April. So, bako pang Holy Week yan. Ang pag-uurlayan ngunyan ta siguro nga ni ang fire department ang Iriga City ay nag-ikot na regarding sa mga fire prevention month na. So magpadagos po kita. So ang pagirumdum lang po doon sa mga SS pensioner po. Yung mga SS pensioner. Pagirumdum po yung AKOP, yung inaapod niya itong AKOP. Ito po yung annual confirmation po. Ako nag-confirmation ako last January. Ay, January ba? O February. Because pag Mayo po kayong annual confirmation po, yung mga social disability appearances po, yung mga senior citizens, of course, it is mostly po mga senior citizen na po ini mga pensioner kaini. So you have to submit yourself. Or kung hindi man, yung mga bedridden na po na hindi pa makaya, at least bigyan humingi ka mo. Kasi sa barangay kadakol ka nahagad po ng barangay certificate na that supposed social pensioner na yun or yung mga beneficiaries na yun na nagpe-pension na still alive. Kasi po igwaman po kaya-kayan, maski anong klaseng pensyon na, haloy na palang gadan si pensioner, sige pa ang pensyon, maski gadana. O, dahil kita magparauso kayan, dahil pag nadakop ka mo, ay babayaran nindo yan. Kasi it is not supposed to be naresibuhon pa nindo, dahil ang pensioner ay Mayo na po. O, tanganing maiwasan po yan, we are obliged to report. Ito pong annual confirmation report na ini. Every year naman po ginigibo yan. So, dahil kita Mayo, kitang rason na, dahil kita mag-submit nga sa tuyang sadiri. So again, ini pong si palibasa po hubin pa ining sa tuyang outgoing na Governor Mix Villapuerte. Lalo ining maribay siguro sa iya, kaya dapat nga ni sabi ko, dapat ang magkarandidato ngunyan padipisil na pong padipisil ang pagkukumpunikan sa tuyang mga documentation. At lalo na yung bako ng usungon niya na pag ikaw ay gobernador, magtukaw ka lang dyan sa upuan mo, magparapirmi ka lang dyan sa opisina mo na aircon. All those na mga nasa administration, especially those politicals, yung mga political na yan, yung mga politicians rather, you have to go out. You have to go out of your office and look and see if what is really the needs of the constituents. Kaya ini si Governor Mix Villapuerte, he personally visited any sitio. Lahat po ng mga, iniisa-isa niya po ining mga municipal, and he goes to even to mountain unit. And of course, ini nga ning si Luigi Villapuerte, kan nakaulay ko, sabi ko, biniro ko lang. Sabi ko, sana Luigi, since you are aspiring also to be in the political limelight, I think you visited already all those. Unahin mong bisitahin yung mga nasa mountain unit because they are the ones na kadakul po kang pangangaipo. Tapag dito po sa mga kasentruhan na, at least andi dito ang yung gabos ang nakatutok po dito sa kasentruhan. Unlike po dyan sa mga kabukiran, sa mga kabundukan po, andyan po ang gabos na pangangaipo. Tanganin si Day inabot ka ining tugang mo, na daay pa natatauhanin at least yung good na tinampo po. Yung market to, ano ba yun? Market to farm road. Market to farm, ayan po. Yung galing sa pinagtatanuman, na madara ang mga produkto sa kasentruhan, ta imang market yun. Yun ang pinaka-importante ngayon. Pero hindi siguro sa Camarines Sur, ay medyo na po, halos siguro naakyat na po yan ng ating gobernador. Ini nga sa tuyang gobernador, maliit man, although it is
personal niya pong sinasakat ini mga araw kay ni kung sadit man ang sa iyang kung sadit man ang barangay, sadit sa dakula, binibisita niya po ini. Tanganing mahiling niya lalo itong mga neighboring barangay, neighboring municipality. Ining neighboring na ining mga neighborhood neighborhood mali na ining mga ringkonada ang magkakakapit bahay po ay ining Buhi, Iriga, Baaw, Balatan, Bula, ayan po, and Buhi and ay Nabwa. Ay puro para ini letter B. Ano po, akala ko mga letter B is only from Baaw. Ba't ini palang Iriga and Nabwa, ini lang palang ang magkapitbahay na bakong letter B. Ay kento na alala ko, kento ko na ang auntie ko rin at ang uncle ko nag-ambisyon din na pumalaot sa politika. Nadadango ko kento Buhi, Bula, Batu, Balatan and Baaw, 5. The 5 Bs of Camarines Sur, the 5 Bs of Rinconada. So when it comes to election daw, maipanalo mo lang yung 5 Bs na yon. Yung 5 Bs, manalo ka lang daw dyan, panalo ka na. Is that so? But anyway, yun yung pag-bisita kan sa tuyang gobernador na pigbibisita po, binibisita ining mga munisipalidad na maski na sadit arugani kan Buhi, sadit sana ang Buhi. But how many municipalities na meron ang Buhi? Arugani kan Santa Ostina, pero ang Santa Ostina ay gwapo yan na National High School, Santa Ostina National High School ng Buhi. So, ang ano ka ini, pinagbisita man ini kan sa tuyang gobernador, kaya itong nung last year pa, para daw ining nag-ini kayong Santa Ostina in Buhi Town to bring the request. Nag-request man po sila ng water pipes to finally have a proper water system sa sitio na yan. So, there is no small or large site o barangay far ni marayo man sa maara ni at ka-Fuerte service. As long as you can reach, you will reach to bring service and programs sa indong mga barangay, sa indong municipal. Sadit man yan sa dakula, pag nag-request ka mo, siyempre ang mga magre-request na kayan is yung mga elected barangay officials. And of course yung mga mayors, and of course yung mga municipal councilors. Na ang aram ko kaya siguro, dahil ko lang aram kong sa mga barangay manaka-assign may nakadesignate na mga municipal councilors. But anyway, meron siguro. But anyway, may nakadesignate or what, ining si Gov. Villafuerte at talagang pinupuntahan man niya. No matter how small it is, no matter how large it is, the barangay, far or near, harayo man sa harani. Pinupuntahan po yan, binibisita po yan kan sa tuyang gobernador. Para duman, pag nagbisita po siya, natural pinupulong niya yung mga barangay heads, yung mga barangay officials para inaaram po nito kung ano ang makaipuhan. At ang kaipuhan mi nga ni sa barangay mi, meron po kaming pinakahalaba mula po sa highway hasta doon po sa may irrigation. Kaipuhan pa duman, para bako na nga, kadikit na lang yan. Pero sana yung pinangako na 500 meters ay hindi po maipako sa pangako. Patay noon, pag nagsalita naman kasi yan, siyempre, nahaluy man po ma-realize kasi bako man lang sa rong barangay ang pinagdudumanan ka ini. Ay lalo nga ni siguro iniinot niya yung mga kabukiran, tanganing itong farm to market road ay ma-realize tanganing ining mga produkto kaya ining mga yaon sa kabukiran ay madara po digdi sa kasentrohan. Kasi yan po ang pinaka-importante dyan, tanganing ining mga satuyang mga tugang sa kabukiran na masyadong nahihirapan sa pag-abot sa transportation.
Taalangan man pagkahali sa bundok, ang lunadan ninda, si hila-hila kan sarong karabaw. Dadarahon dyan sa syudad. Pero nangyayari nga po kahit itong kapag igwa kitang tinagba. Kasi nang dahil ang kaining pandemic na ini, wara tuloy si tinagbata. Ay 3 beses na pala nagtinagba na mayo kita. 3 beses na nga ba? But much better kasi nakatipid po ang mga bara-barangay. So, yan nga sinasabi ko, whatever ka small yan, large or small barangay man, near or far barangay, at ka-Fuerte services ay pinagdudumanan po yan. As long as you can reach the place to bring service and the program. Mayo man pong dai na aabot. Gabos man po yan aabot, may kadipisilan nga ni lang. At pag araw kayo na mayong lunadan, ay sa bagay ngunyan, ang lunadan po ngunyan, bako na pong dipisil na araw kan panahon, kadakol na po kan motorsiklo. Pag ang lunadan po namumulaklak, araw kan mga jeep going to mountain unit, ay talaga pong pag nahiling mo yan, pag naag-agi dyan sa Sitio Canto from our sentro ng Iriga City, tapos magdadaan po sa National Highway, and then going, madaan na po dumon sa Sitio Canto. Ay minsan po pag nahihiling ko yung jeep na yan, going to Barangay Sagrada ba yun? But anyway, to Barangay Mountain Unit. Talagang napapahiling po ako dahil muna halos mahiling ang jeep na nalulunadan ninda. Tamaski sa, anong apod kayo, yung nasa taas ng bubong. And yung duman sa unahan, yung sahod. Babae, lalaki po yan, nakalambitin. Ayan po, napupuluputan po ng pasahero ang sarong jeep. Ang kinakatakutan ko po niyan, kasi hindi natin mawara yan. When it comes to accident, ay nakakatakot po. Sadya pong nakakatakot yung mga araw kayang sitwasyon. And even po ngayon umaakyat dyan sa mga mountain units, sa nearby barangays ng mountain unit, ang mga tricycles po, ganun din. Nababalot po ng pasahero, nababalot po ng tao, which I am really, pag nahihiling ko yan, napapatingin po ako. Tapos sabi ko, ay nako, ano ba yan? Sabi ko niya, God bless, wag sana magkaigwanin rin malaso. Yan, yung Cash for Work ban ng Ka-Fuerte, Cash for Work program, sa gapos mo ng mga barangay, yan, not only to selected barangays, no, it is pang mga barangay. At pinapaagi man po yan sa, dahil man yan sindabas nag-overpower. May po pa yung mga nakasignate po yan sa municipal na magpapaagi kan mga, na yan, Cash for Work na yan. Pero po, ini Cash for Work na po ini, gabos-gabos man po ini po yung parang Cash for Work program ay dinadara po ini sa buong probinsya kan sa tuyang gobernador. Ang kapalit ka ini, ilang araw po na bako lang po yun sa, kasi yung sa tupad po yun, na ginibuman nga ni Senator Lyra de Lima, na nagpatupad din po siya. May tupad din po. Kasi ang tupad na yan, natutupad po ang sa indang mga programa sa pamamagitan po ng paglilinig kan mga kalsada, paglinig and repair ng mga eskwelahan, paglilinis po ng mga estero, paggawa pa ng kung ano-anong magagawa sa barangay. At minsan man po, ang sasarong barangay, lalo sadit-sadit man po ang sa indang era, madipisil man po, ihanap in budget ang paglilinig sa mga barangay. So nagpapasalamat kita dahil ining provincial government dinadara po sa mga barangay ining ang Cash for Work program. But anyway, it helps a lot po. It helps a lot. Dahil iniman pong mga barangay, pag makuaman po sindaning kaining mga magtatrabaho na ini, ang kinukuaman po ninda, siyempre, si mga nangangaipo. So usually,
ngunyan nga ni po. Napaka-dipisil po maghanap ng trabador sa barangay. Ako nga ni po minsan kinakantyawan ako kan mga kaibanan ko. At pag naiiling din ako nagpaparaawan dyan sa may looban mo dahil ang looban mo naman po talagang parang gubat na. Sasabihin hindi, itangran mo na lang yan. But it is really very hard to look for a laborer. Grabe po, may mga barangay po na napakahirap na maghanap ng laborer. Although may pambayad ka, mayo ka mang babayaran, what will you do? Kaya pasalamat kami pag igwa kaining mga Property Cash for Work program. Dahil maski pa uno, ang mga estero, ang some of inner Carly, yung mga inner streets po, nalilinigan yan. Dahil sabi ko nga ni, dipisil man ihanap yan ng budget. Kahit to kaya, igwa po yan sa clean up drive. Pero ngunyan mayo na po yan. Kaya kung gusto mo, kung saan ka nakadesignate na zone, gasto sa man sa diri mo. At minsan, hinahanapan niya ng barangay na kung saan makakakuha ng budget na ikapag-papabrush cutter. Or minsan, nag-i-sponsor po tayo ng clean up drive. Sabi ko nga sa Sabado, itapik ko daw yan sa clean up drive. Ang clean up drive na yan na barangay zone by zone. Kasi habang summertime pa kita, dahil muna magparayaba-yaba ining mga kahubinisan. Dahil na muna kita magpara Buro Beach Resort. Dahil itong kalaban po niya to. Si isang kalaban ta. Ang pinakakalaban tang very much kilala ay talaga pong kilalang-kilala sa buong Kinaban. Pinanginutan po ni COVID-19. Ni coronavirus. Ngunyan si Omicron ining nawawalat. Nauna si Delta. Yan pa yung mga kalaban ta sa ngunyan. Dahil pasinda naghahali po. Sabi nga ni kayong pinapanood ko sa Banggi, dahil po kita pagkakampante, tamayo pang na, dahil pasinda naghaharali, yaon pa rin digdi siya Pilipinas. At yaon pa po doon dito sa buong mundo. So, we must be not kampante. Dahil kita po pagkakampante, always wear your face mask. And as much as possible, pag may nagbabahing-bahing po, you have to cover your face. You have to cover your nose and your mouth. So that hindi nyo ma-smell or else. Kasi pag nagbahing po kita, of course may nagkawawarak po dyan na, ano bang tawag doon? Ini nga ning microphone tayo indig dito. Iba-iba po kami nagagamit kay ning microphone na ini. So you must be careful. Ako dahil po naghali ako ng face mask. Iluluwas ko ang sakuyang dungo, ba't bako ang sakuyang bibig? Tapos yun, sa pagparataram ko, dahil kuman aram kung nagsasour din ang bibig ko. To this microphone, nasabi ko nga ni, iba-ibang nagagamit ka ini. So ako I usually spray this microphone every time nagagamitin ko po. At yun ang nga sinasabi, we must be careful. Always observe the health protocol. Diba, Gobs? Mix Villapuerte? Tangani pong makabalik na kita sa new normal. Yung maging normal na po ang paghiro-hiro ta. Maging normal na po ang ating kapalibutan. Tanganing gabos po kita, si mga padre di pamilya, si mga madre di pamilya na mga nagtatrabaho, yung mga masisipag na mga nagtatrabaho, makapagtrabaho na po ng normal. Hindi yung kadakol kedtong na lost connection. I'd rather call it lost connection. Kasi kadapol ko pong nawaraan ng trabaho. So, sana po, makapagtrabaho na kita ng normal at makapag face-to-face na kita. I miss the face-to-face education. So, ini pong programa ini kan provincial program ni GovMigs. Bako man siya na si GovMigs ka ini kaibanan po ang sa iyang mga staff, kaibanan po ang sa iyang mga designated. Of course, nandiyan po ang ating mga board members. Ay sila po ang nagtatabang-tabang kayan. Andyan po naman yung mga congress.
Ang mga congressman natin, although nasa national po ang congressman natin, tumutulong pa po sila sa kanilang designated sa kanilang mga designated na yaon dyan ang digding natin sa Rinconada. Dahil man po nagpapabaya sa tuya si Congressman Fortuno. Tapi nag-district baga kita. We have 5 district here in Camarines Sur. Sa Gabusman po yan. Sa Gabusman po yan na pagsirbihan kan sa tuyang outgoing na governor. Aruganit dyan sa Bula. Ayan si Migay Ibasco. Gusto ko kanta dyan, Migay Ibasco na yan. Nasabi nga si Consel Ibasco rin po. Nadangog ko lang yan kay Joey Habana Lim. Naday pa nga nila po nakakatuka, medyo may project na po. I just don't know, it is na clarify on my, sa pagkakaaram ko po. Pero sa diri yata niya, ano siya ng tangible project. Ito pong, ano bang tawag ka ito? Itong si pag may kalamidad, itong, bako relocation, bako po. Ayan, evacuation center. Kasi po minsan yan po ang kadipisilan kan sarong syudad, kan sarong munisipal, ay lalo na po sa mga barangay. We are just so lucky sa Barangay San Agustin kasi meron kaming elementary school, meron kaming agro high school, and igwa pa kaming senior, ano ba yun? San Agustin Senior Stand-Alone. So kaya without those schools, kawawa naman yung iba, mayos ng evacuation center. So very lucky po ang Bula dahil si, ano ba yung Kagawad Ibasco? Hindi ko kasi si Joelyn po ang nakakaaram kayan. Dahil pa nga ni nakakatukaw, igra ng tangible project ay ang pong evacuation center. Which is po napaka-importante po na isang evacuation center sa mga munisipalidad and of course sa mga barangay. Anyway, nag-evacuate man lang kita pag igwan nga bagyo. Bagyo lang po naman ang kinakatakutan ta. Kami dyan sa Barangay San Agustin, although may 4 kaming eskwelahan. Kadakul po kami pinag-evacuaran kan taga San Agustin. Pero dahil ka man basta ma-evacuate kung saan naharong-harong dahil may mga naka-designate po yan. May mga naka-designate na harong kung saan ka maduman if in case ang sarong bagyo o any calamities ay bisitahin tayo na sana nga there is no such calamities na mabisita pa sa satuyang probinsya. So, since na nag-module po kita, and yung mga nasa kolehiyo po, ay nag-online studies. Parang gani kaya ng pamangkin ko naka-enroll po siya sa Manila, pero digdi po. Magayon sana at least, yung mga satuyang mga kaarakian, yung satuyang mga estudyante, lalo na yung mga nasa college, nasa harong lang. Nag-i-eskwela sinda, digdi sa harong. So, dahil kita nagpara kaya na ma-boarding house o kaya nasa eskwelahan lang po, naka-intern po dyan sa eskwelahan o much lesser po, kaya lang ang mahirap naman po kaini, kawawa naman po yung mga walang gadgets where they are going to have their online class. Dapat nga maski na nga ni igwa kitang online class, igwa na nga ni mga gadgets, at least yung iba po mayo kahit simpleng baratuhon na cellphone, mayo po sinda because they cannot afford na to buy their own gadgets para lang po dun sa online classes ninda. So as far as our digital literacy program, and in collaboration with the Department of Information and Communications Technology,
And in provincial po, distributed tablets to college students. But how about those na mayo man contact, dahil man makapag, di man makakontak man sa enda, dahil man makapag-message sa enda, dahil mayo talaga po sinda kahit simple man lang na gadgets. Kaya ito, they distributed tablets to college students, this time on online classes. Pero bako man nagabos, maigwa man sana po. So, in this next few days siguro, kaya it is better to magkaigwa na po kitang new normal. Tangani pong ini mga estudyante ta, makapag face-to-face classes na. But siguro, more beneficiaries of the Cavite Educational Assistance program will be awarded again, cash assistance to help with the school expenses. Sana nga po, ang laki nito. Kaya yung iba nga ninaaraman ko, after they receive those cash, educational cash assistance, automatic po, nag-ano na po sinda, nagbakal tulos nin mga laptop because that is the kaipuhan po ninda. Kaya lang ang problema naman kayo to, kung nakabakal ka ng tablet sa cash assistance, educational assistance, ay mayroon ka nga tablet, mayroon ka nga laptop, mayroon ka nga any kind of gadgets. Eh, ang problema, mayo ka mga internet, tamayo ka man pampakabit ng internet, ang labas kahit duman ka kung saan barangay na igwa ng internet na libre ang serbisyo. And of course, minsan pag nagduman ka man sa kapitbahay mo, may mga neighborhood naman tayong madadamot. O, pag pinag-iiba ninda, ano ba yun? Ang internet ninda. Binabago ang password. Pag-arog man kayo, dahil makita bako man kita mag-emote, ano ba yan? Dahil makita maging ma-emote, Kahirap man kayo ni mga nag-o-online na talagang cannot afford man po. Cannot afford man kan mga pangangaipo, kan online studies. What I have experienced din, diyan nga ni sa eskwelahan dyan sa agro, kapag yaon ka man gabos duman, kadakol ka naggagamit. I just imagine how many teachers do we have in agro. Almost 100 na po ang teachers dyan. So, pag yaon ka mo gabos duman, yaon pa si mga estudyante nakikigamit ka ng internet. Halos hindi na po. Hindi na rin po makakontak ng internet. Napaka bad, bad network. Sabi ko nga hindi yun bad network, kung di talagang dai na po maakomodar. Sa kadakol kaya ka nagagamit. Daka kami nga ni sa harong, igwa kaming duwang internet, pero dipisil pa. Napaka-dipisil po. Pero nang kami nagagamit duman. 4 lang po kami. And ako nga nakakagamit ko kayan, pagyaon po ako sa harong. Pagbanggi mayo man, dahil ako makagamit. Kasi pinapaubaya ako dun sa pamangkin ko na online studies po from Manila pa. So, when it comes to calamities, tayo po ang pinaang-aram niyang lahat na destructive na kalamidad ay ining bagyo. For in fact po, ining bagyo nakakapagpreparar po kita. There is always an advice from the provincial to the regional, to provincial, and of course to municipal. If in case there are approaching na bagyo, napaghahandaan ta po yan. Pero pag abot po, tayo usually nga, mga barangay, pag talagang tatamaan po tayo, if the typhoon will landfall sa satuyang lugar, ayan po, alerto po ang mga barangay na nagpapasound tracking agad yan. Inaabisuhan yung mga walang alam sa kalamidad o sa bagyo na darating sa atin, nahahampas sa atin na makusog. So, kaagad yan,
sound tracking para ipinapaaram sa inda if in case na magkusog po ang bagyo, aram po ninda kung saan na designated house kasi bako man nagabos na harong sa barangay na maski darakula o matitibay dai man ikaw pwedeng da magparabaray pa sa isa na o magyaba-yaba kung saan na harong kayo maduman when it comes to evacuation. Kasi igwa lang po yan ng mga nakadesignate na harong kung sa yung zone by zone kung saan ka mo ma-evacuate. So, gabos po yan. Provincial nag-advise po if whatever to do. Especially those low-lying area na binabaha. Yung mga nasa taas man po na prone po sa landslide. Yung flood slide na yun ang iniiwasan ta. Lalo na yung dyan sa mga matataas, yung mga nandyan sa mga mountain unit. So, bako lang sabi ko nga, we have so many calamities. Kaya lang ang bistado talang na maray. Gusto kong dangugon uli ini si Luigi para medyo makaano naman sa kuyang throat medyo mangilo na. So, Nandito na siya, with the stars tonight. You better watch him shine, cause we'll bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villafarte. Wala rin may matang sa akin at puso. Nandito na siya, with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villafarte. Wala rin may matang sa akin at puso. Luigi! L-U-I-G-I, Luigi. Ayan po. L-U-I-G-I, Luigi. Das fab, das dynamite. Okay. Gusto ko, pag pinagkinanyo ko itong saro, hinanyo ko kumanining sa to yung nakatukaw, our outgoing Governor Mix Villafarte, na aspiring po. Laging pinaulit-ulit kan, aspiring for another journey of his political career na gusto niya to a better, higher position na. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Sa Kongreso siya na nga. Osi, Gesi Mix. Mix Villafarte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafarte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafarte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Pagtutuunan niya kayo ng libreng edukasyon profesional sa bawat pamilya at iyon ay magayon. Tatabahuhin niya lahat sa abot ng kanyang energy. Ang maumpisahan niya Rinconada State University, kaya pati ang Kamsur Medical Center dun sa Bula. Pagagandahin at modernisasyon ng kanyang magagawa dahil sa kanya nakilala si WC Kamsur at Karamoan. Pasikatin ang Rinconada ay kanyang pagsisikapan. Trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa. Napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso yung tumutulong talaga. Mix Villafarte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Mix. Mix Villafarte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafarte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafarte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Osi, Gesi Mix. Mix Villafarte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafarte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafarte. Sa Kongreso siya na nga. Ay pwede. Aakayin kayo ni Mix sa magandang kabuhayan at sa Kongreso hindi kayo pababayaan. Gagawa siya ng agrihab para sa mga magsasaka dahil ang mga mahihirap ay malapit sa puso niya. At kay Mix sa Kongreso itong kanyang priority. Ang distrito magiging lugar ng renewable energy. Sisimulan niya ang wind, solar, pati ang biomass. Murang kuryente para sa lahat at hindi na tataas. May malasakit sa tao, may tunay na prinsipyo sa
Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. At ang sabi niya ay sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, migsbilya, sa ringkonada. Oh yeah, sadi na kita sa migtabang, migpayaba, migserbisyo, migsbilya, oh yeah. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Osi que si Mix Villafuerte. Sa Kongreso siya na nga ay pwede. Osi que si Mix. Ayan po ang Osi Mix sa Villafuerte. Our very own Provincial Governor Mix Villafuerte, outgoing governor ng Probinsiyang Camarines Sur na aspiring po for higher position na. It is one of his advocacy na to join the another journey of his political career. So, ang sabi ko nga ni, ini pong mga calamities na minsan dinadalaw tayo, na sana nga po, within this year, wala na pong dumalaw sa atin na calamities para naman, if in case po, manormal ang satuyang normal life na sana po talikuran na kita, ining si COVID ay biglang magwala at mawala na. Sumama na sa usok na lumipad na kung saang dako ng paroroonan. At maging bula na nagwala ay na medyo, ano bang tawag ka ito? Yung ining nawala na parang bula. Just imagine, all over the world po, ining napakaano na pandemic na ini na siguro, maybe this is the first time in history sa buong mundo na nagkaroon ng pandemic na talaga namang walang nilipasan. Lahat po, the whole world suffer these calamities. So, pandemic na ini. Sana po, ining sinasabi ko nga kaining ang kalamidad ta po, it does not mean that it is only in the hurricane. It does not mean that it is only the typhoon. Lalo sa satuya dito sa Pilipinas. Andyan po yung pagbuga ng mga ano ba tawag doon? Mayon ng Taal, ang mga volcano. May mga volcano po kitang namimiss man ninda na magbuga, na perwisyuhin ang mga taong nakatira sa paligid niyan. So, that is not the only typhoon. Marami po kitang kind of calamities na bumibisita po sa satuyang nasyon. Sabi ko nga, bako lang ang bagyo po. Bako lang ang bagyo ang pinagpiprepararan ng national government, ng regional government, and of course, not only the provincial, but the municipal, and of course, the municipal to barangay.
ang nagpipreparar ka yan. Kasi sabi ko nga, it is not only typhoons that we are preparing when it comes to calamities. Yaon po dyan ang pagbuga kan mga bundok, kan mga volcanoes. Yaon po yan. Nandyan po yung mga lakes, yung mga kung saan po, andyan dyan ang sa tuyang kisain ta kinukuha, saan ta pinapadakula ang mga kaisdaan. Yung mga isda, just imagine, nung bumuga ang Taal Volcano, para pong napeste yung mga sali sa Batangas na yung sa mga sira. 'Di ba? Ay sira. Yung mga isda nasira. And even nga yung ibang mga products po, nung bumuga po ang Taal Volcano, kadakol po. There are so many different kinds of yung mga pananim na supposed to be ay mapoproduce nila yung products na yun. Pero because of this Taal eruption of Taal Volcano, maski po yung mga kahayupan, yung mga hayop na mga alaga ninda, yung mga minimaintain nindang mga pananom, si mga palaisdaan, di ba gabusto na perwisyo? So, yan po ang pinaghahandaan ng bawat provincial, bawat municipal, bawat po regional offices. Yang mga araw kaya ng mga unexpected to. Ako, I call it unexpected calamities. So, of all those calamities po, lagi kong sinasabi yan, the most that calamities that I'm so afraid of, yun po ang pinakakinakatakutan ko kasi it is ura-urada po. Wala pong ano yun, walang abiso. Hindi katulad po ng bagyo ng for how many days, binabarita, binubuo pa lang po ang bagyo, nabubuo pa lang po sa from low pressure area, low pressure, ayan po, pinapapaghanda na po kita. Dahil pag nabuo yan o nabilog po yan, nasa rung bagyo, maringani kung nabibilog po yan, si maluway lang na bagyo, mahinang bagyo lang. If nabubuo po yan ng andyan na yung dati, signal number 2 lang po, katakot-takot na yun. Pag umabot ng signal number 3, ayun, takot na po yung mga kamagurangan natin nung panahon. Pero ngunyan pag sinabi na, signal number 4, at not only signal number 4, but it is considered as the super typhoon. Alam nyo, takot na po ako niyan. Dati before, baliwala sa kuya ang bagyo. Dahil I am used. Mula pa pagkaaki ko, lagi na po akong dumaan sa malalakas na bagyo na yan. Pero minsan, kasi iba po talaga yung pag naisip ko na po. Kasi pag nag-iikot-ikot po kami after the bagyo, ang dami ko pong nakikita mga nakakaawa. Na winas out lahat yung barong-barong nila. Although barong-barong po yan, ginastusan po yan. And they cannot produce again that barong-barong without certain amount. So, nakakaiyak po, nakakalungkot. So, ipadagos ko nga po, ining talagang kinakatakutan ko, when it comes to lindol, yan po ang the most na kinakatakutan ko po, na kalamidad. Parang ining COVID-19, kaya lang ining COVID-19, nakakapag-prepare po kita in just following the health protocol. Pero ining lindol po, instant. Pag nasa Manila po nga ako, duman ako sa Harungkan Aki ko, pinagtuturugan kong kwarto duman, para pong nadudungawan ng tulong building na katataas. Kaya sabi ko nga sa iya, takot po ako duman, pag yaon ako duman. Dahil sabi ko nga sa Aki ko, noy nakakatakot digdi. When it comes to lindol, sabi ko yung 3 building na yan, pag nag-collapse yan, ililibing kayo dito ng buhay. So, takot po ako. Yan po ang kinakatakutan ko ng gusto when it comes to lindol. Maski pa nga ni po kita nasa luwas, pag bumiyak po ang lupa, at pag tikom kayan, nahulog tayo doon, ililibing tayo ng buhay. Maski na po pag nasa taas ka ng mga buildings na yan, ang mga buildings na yan, pag gumiba po yan at nasa loob ka niyan, ayun po. Di ba yung naalala ko noon? Bata pa ako noon yung inaapod na Ruby Tower. And then yung Hyatt building po sa Baguio. Na nagkukurahawan, nagsisigawan yung mga tao na asking for help.
Dahil maipit lang ang braso mo, how will you do that na maalis mo sa pagkakaipit? Maipit lang po ang legs mo dahil gumuho yung building. Anong gigibuhon mo? So, isa rin po yan sa ipinaliwanag sa tuya tag ining Edmero Camarinesur. Na sabi kan sa tuyang provincial government and the PDRRMC through the management of our outgoing Governor Mix Villapuerte, we must be. Paghandaan po natin yan. Kaya nga ni ang mga eskwelahan baga, pirmehan silang nagko-conduct po regarding when pag ang linog po ay bumisita. Lalo na ini mga saradit pang mga aki. Maski pa yan bako po silang nasa 3rd stories o nasa 4th stories ng school buildings, dari pa yan nasa baba lang, they must know. Dahil po yan dagi po silang mag-conduct ng kung paano, what will they do when it comes to paglilinog o earthquake. So, ang paglinog ngunyan po, dapat naghahanda kita. Mayo pong nakaprediktar kung ano ang masunod. Ang maitatao lang po, si kusog kang namati tang linog. So, sa parte kang provincial government po and the PDRRMC, padagos po ang paghahanda para makataunin tamang pagresponde. How will they respond pag in case there is a linog? So, pati po yan, ipinahanda po ng satuyang provincial government through the effort po, through the leadership of our outgoing Governor Mix Villapuerte. So, ang paglinog po ngunyan, dapat pinaghahandaan taman. So, para sa provincial government po, iyan na nga po ang pinaghahandaan ninda. Naka-standby po ang alert po at ang mga ahensya, miyembro kan response team. Maski pa nito mga kabataan po, pirming agi ko araw kaya na para bang seminars po, they are well trained. Dapat po sa barangay, igwa pong mga araw kaya na tinitraining po sila to respond of any kind of calamities. So, sa parte kang provincial government po and PDRRMC, padagos po ang paghahanda para makataunin tamang pagresponde sa mga pag may araw kayo ni mga naabot na mga kalamidad. So, ang provincial earthquake response plan. Ayan po. Lahat po yan, kabus po yan. Maging municipal, arugman kayan. They are preparing kung ano dapat gibuhon when it comes to araw kayo ni mga yung mga hindi inaasan na mga kalamidad. Sasabi ko nga ni mabuti pa ang volcan eruption and itong bagyo na paghahandaan ta po. Sasabi ko nga ini ang kinakatakutan ko. Ining paglilinog po, ining lindol na inaapod ta. So there is always yung special team earthquake response plan. And bako lang po yan. Ang isa pa na very nadaita po aram kung kaipuha kung kailan mangyayari. Anpong kasulo. Pero po, naka-standby alert po ang mga ahensya na miyembro kan response team. Kaya ni monitoring team po, kaya ni na yaon ang command post sa Kapitolyo. And of course, anhagad po kan PDRRMC sa mga taga Camarinesur. Maging kalmado at ihanda ang pamilya. Pag-araw ka iyan, dai po kamo mataranta, dai po matakot. Tapag nahiling kan mga kara-araki na mismong kamo mismo na magurang ay takot na takot, what will happen to your kids? Ang labas po yan matataranta, dai makakapag-isip ng tama. So, ang sarap pa kayan kapag may kasulo.
kapag may pagkasulo po. Dapat po pag may kasulo, kaya sabi nga ni, lalo pag mayong kuryente, yan po ang paghandaan natin. Kahit to kami ang pag nagpapadamlag kami kaya na si kasera, kasi kan panahon mayo man po kaming kuryente. O di magdamlag dahil pag masyado pong madilim, madiklom, pag nagsulo kami kan kasera, ang nanay ko po ipinagkakaag po yan sa laog kan lata. Si lata pong mga kaagan kan mantika, kasi mantika na sa plastic na. Pero igwa pa kita kayan. Ako nga nilalaog po yan sa lata talaga na maski matumba man, dahil magkakausa ng kasulo. Sa rupa ini kinakatakutan niya ito ini mga unpredictable na mga kalamidad ay ng kasulo. Ay sabi nga ni kan mga gurang, mabiktima ka na ng mataban, mapagnakawan ka na ng ilang beses, huwag ka lang masuluan. Huwag lang ini magkasulo kita. Pag nagkasulo, yan ang sinasabing, you cannot save anything. Especially, pag mayo sa harong mo, na pagpuli mo, si arong mo pala, abo na. So, we must always be prepared of whatever calamities will visit us sa satuya pong mga kalugaran. Sa satuya pong kaharungan, bako lamang po ang provincial, bako lamang po ang regional, bako lamang po ang municipal, bako lang ang barangay, ang dapat magpreparar for any calamities that will happen sa satuyang lugar. So, luway-luway na po kitang mapaaram. Ang programa pong ini, Bicol Connection, ang regular host po kaini ay mayo pong iba. Kung di si Joey Habanalim. Nasa kuya lang pong, reliever lang po ako digdi. Pero sabi ko kay Joey, gusto ko na ribayan ko na siya. Pero apo kung arka yan. Reliever lang po kita. At sa tuya pong mga nakaibanan sa technical side, andyan po si Sir Joanner Di Villa. And of course, yaon man po si Chief Engineer Abilin Don Toralio. Yaon man po si Information si Rodel Cesar. Ang sa tuya pong SJ ay na po sila na naman, nagpalitan. Yaon man po sa transmitter si Sir Felix Lagrimas. And of course, ang sa iyang SJ duman si Tony Saison Matic, may Saison. Andyan pa naman po ang samuyang apa. And of course, ako po ang sa indong kaibanan at makakaibanan pa siguro sa magkapirang aldaw. At sabi ko nga kay Sir Joey, kay partner Joey Habanalim, mag-recover muna siya ng gusto hanggang very strong na po siya. Tanganing dahil po mabugat o dahil mabinat ang sa iyang kamatian. Pero okay na po siya, nagigdi kaso agad sumilip po. At may siguro documents na inasikaso. But maluktot pa po siya, sabi ko nga kinantyawan ko. Kasi once na you are operado ka, never na pag naglalakaw ka po, nakatukaw ka o nakatindog na medyo baluktot ka po. You must to be straight body para ang sa imong sugat, dai na basta magparkulog-kulog. You must be always straight body. Okay, ako po si Kagaw Del Madili Magasmit sa sabing thank you. To all those who are watching by live streaming, Kibet EMSA Malaysia. And of course sa mga mahal na mga ladies ni Joey Habanalim. Si Monica, si Melanie, and of course si Lenlen Mendoza. And of course those who are listening from the Transistor Radio, maraming salamat po sa inyo. Good noon po and happy lunchtime. Sana mapasatoy ang bendisyon kan mahal na Diyos.